Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang mahugasan na ni Jesus ang mga paa ng kanyang mga alagad, sinabi niya sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa nagsugo sa kanya. Kung nauunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin, mapapalad kayo. Hindi para sa inyong lahat ang sinasabi ko. Nakikilala ko ang aking mga hinirang, ngunit dapat matupad ang nasasabi sa kasulatan. Ako ay pinagtataksilan ng taong pinakakain ko. Sinasabi ko ito sa inyo bago pa mangyari upang ito'y mangyari na. Ay manalig kayo na ako'y si ako nga. Tandaan ninyo, ang tumatanggap sa sinugo ko ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan na nagsisimba via online, at sa lahat ng nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming pagdiriwang dito sa ating parokya. Isang pagpapakita kung ano ang isang paglilingkod, ang paksa ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Sabihin nyo nga po, paglilingkod. Narinig nyo ba yung mga salitang iyan nitong mga nakalipas na araw? Yung paglilingkod, di ba? No? Siguro, gasgas na gasgas yung salitang paglilingkod o lingkod sa atin nitong mga nakalipas na araw, no? Lalo na nung bago mag-eleksyon, nako, ang daming gumamit ng salitang paglilingkod. Ang daming gumamit ng salitang lingkod. Tama ba? Yung bang binoto nyo, ginamit yang salitang iyan? Hello? At maganda, ito yung paksa. No? Tingnan mo nga naman itong linggo na ito. No? Kung ano yung mga pinagnilayan natin nitong linggong ito. Maganda, ang sinabi ni Jesus tungkol sa isang paglilingkod. Ang sabi ni Jesus, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon. Tama ba? Siyempre, sinong mas mababa? Ang alipin. Sinong mas mataas? Ang Panginoon. At dagdag pa ni Jesus, ni ang sinugo kaysa nagsugo sa Kanya. Tama? Sinong sinugo? Si Jesus. Sinong nagsugo? Ang Kanyang Ama. Sinong mas mataas? Ang Kanyang Ama. Ito ang karaniwang pagkakakilala natin sa isang lingkod. Mababa kaysa kanyang amo. Tama po ba? Tama. Kasi hindi ka lingkod kung mas marunong ka pa sa amo mo. Tama. Merong mga ganyan, di ba? No? Merong yung katulong mas marunong pa sa amo. May katulong mas matapang pa sa amo. Binabaliktad no? Ginugulo. Pero, alam nyo, kahit si Jesus, binago ang kahulugan nito. Binago ito ni Jesus nang hugasan niya ang paa
ng kanyang mga alagad. Hugasan ang paa ng mga alagad. Sino ba dapat naguhugas ng paa? Kanino? Si Jesus o ang alagad? Ang alagad. Pero sinong naghugas? Si Jesus. Dito, ipinakita ni Jesus ang isang natatanging karakter ng isang lingkod o alipin. Ano yon? Ang pagpapakumbaba. Pagpapakumbaba. Ang salitang pagpapakumbaba sa Ingles ay humility. Mula sa salitang Latin na humus. No? Naalala nyo? Naibahagi ko na ito. Ano ibig sabihin ng humus? Ibig sabihin lupa. Earth. At galing ito sa salitang ugat na homo. Ano ibig sabihin ng homo? Tao. Tao. Kaya kung uunawain natin ang salitang pagpapakumbaba o humility, ito'y pagiging tao na konektado sa lupa. Kung babalikan natin ang kwento ng paglikha o yung creation story, ang tao nagmula sa lupa. At ang ating realidad, natin sa panahon ngayon, di ba? Ang tao dapat nakatapak sa lupa. Kaya nga, kapag sinabing ang tao ay hindi nakatapak sa lupa, ito ay, ano ibig sabihin? Hindi ka nakatapak sa lupa, di ba? May ganun tayong salita, di ba? Ano ibig sabihin nun? Mapagmataas. Mapagmataas. Ganyan ang isang lingkod. Siya ay isang tao at hindi umaastang Diyos. Siya ay nakatapak sa lupa sapagkat siya ay mula sa lupa. Hindi siya lutang at hindi mapagmataas. Higit sa lahat, ang lingkod ay dapat mababa kaysa kanyang amo. Speaking of lupa, no, ngayon, inaalala natin si San Isidro Labrador, isang magsasaka. Diba? Ang pagsasaka sa Pilipinas, tinuturing na mababang uri ng trabaho. Tama? Diba? Ang baba-baba. Pero kung titingnan natin, kung uunawain natin, ang trabahong magsasaka, araw-araw may ugnayan sa atin. Araw-araw. Bakit kamo? Ang produkto ng magsasaka, araw-araw nating kinakain. Diba? Sino ba sa atin ang hindi kumakain ng kanin? Sino ba sa atin ang hindi kumakain ng pananim? Diba? Pero pinakamababang uri, ang doktor, hindi naman yan araw-araw kailangan mo. Tama? Pag di ka naman wala ka namang sakit, di mo naman kailangan ng doktor. Ganon din ang engineer. Ang engineer, di ka naman araw-araw nagpapatayo ng bahay. Di ba? Ganon din. Ano pa? Ganon din, di ba? Di naman tayo araw-araw kailangan ng abogado. No? Yan yung mga matataas natin kung tignan na uri ng trabaho, pero yung magsasaka, ang baba. Bakit ganon? Pero yan yung araw-araw nating pangangailangan. Kaya nga, kung iugnay natin, ang pagpapakababa ay may kaugnayan sa pagiging tao na nakatapak sa lupa. Nitong mga nakalipas na araw, sinabi ko, no? Pinagnilayan natin nitong mga nakalipas na araw yung mga nangyari o nangyari nitong Lunes sa ating bansa. Ano nangyari nung Lunes? Eleksyon. Balikan natin yung mga pinagnilayan natin nitong mga nakalipas na araw. Lunes, pinagnilayan natin ang katangian ng isang mabuting pastol. Tama? Diba? Nung Linggo, binigyan ko kayo ng 3 katangian ng isang mabuting pastol. Nung Lunes, humabol. Ang pagiging mabuting pastol, hindi magnanakaw. Diba? Yung sinabi natin, Lunes, Martes,
Ano naman pinagnilayan natin? Ang pakikinig at pagtupad sa salita ng Diyos. Pakikinig at pagtupad sa salita ng Diyos. Kung ikaw ay isang lingkod, di ba dapat ikaw ay nakikinig? Ikaw ang tumutupad sa salita ng Diyos? Miyerkules, kahapon, pinagnilayan natin ang ibig sabihin ng dakilang pag-ibig. At ngayon, pinagnilayan natin kung ano ang isang lingkod. Ano ang paglilingkod? Tingnan natin, no? Mabuting pastol, pakikinig at pagtupad sa salita ng Diyos, pag-ibig at lingkod. Lahat ito tumutukoy sa ating mga pinuno, sa mga naghahari-harian, sa mga nagjo-Diyos-Diyosan, na magandang paalala ng inyong pwesto ay isang paglilingkod. Paglilingkod. Kaya bantayan natin yung mga pinili nating mga pinuno. Bantayan natin yung mga nanalong mga pinuno kung may katangian ba sila ng isang lingkod. Madalas nating marinig na sasabihin nila sila ay naglilingkod. Ngunit ang magandang tanong, alam ba nila kung sino ang kanilang amo? Hello? Lagi silang nagsasabi, no? Sila'y lingkod, pero sino ba ang amo? Hello? Sinong tumata yung amo? No? Di ba? Sila pa din. Sila naman yung nasusunod eh. Kung sila'y lingkod, sino ang kanilang amo? Sige nga. Sino ang kanilang dapat sinusunod? Sino ang dapat nilang pinaglilingkuran? At sino ang kanilang hinihinga ng tulong? Diba? Kung sila'y lingkod, ang amo, tayo. Sa atin sila dapat naglilingkod. Kaya tignan, pantayan natin, yung mga pinuno ba, tunay na lingkod, o mga naghahari-harian, o Diyos-Diyosan. Mga kapatid, ang isang lingkod ay pagiging mababa ang loob. Hindi siya mataas kaysa amo, kaya hindi dapat umaastang Diyos dahil siya ay tao na mula at nakatapak sa lupa. Amen? Amen.